morning! Happy Sunday po sa lahat! Bali po Sunday. Bali si Sam tsaka si Frank again. Pumunta po sila sa dagat kasi si Sam, feeling better na daw siya kahit inuubo. Ayun, gusto niya pong mag-fishing. Kami po ni Osh, naiwan po kasi mamaya ihahatid namin si Osh sa dormitory niya. So, kailangan ko pong i-prepare yung mga gamit-gamit. Tapos, mag-prepare po ako ng chicken curry. Kasi yun po yung paborito ni Osh. Kasi Sam naman, kumakain siya ng chicken curry. Ayan. Sana po lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan na lahat. Ayan po. Good health po sa lahat. Ayan po. Good morning po sa lahat. Mag-chicken curry po ako ngayon. Ayan. Bali, pag nag-chicken curry po ako, hindi ko muna po siya nilalagyan ng sauce. Medyo parang inaano ko muna po siya. Ginigisa ko muna siya sa curry. Lalagyan ko po ng konting curcuma powder. Yan. Tsaka na curry. Tapos nilagyan ko po ng sibuyas, ng bell pepper, ayan, asin, paminta, ginger, ayan po. Medyo ginaganyan ko muna po yan bago ko lalagyan yung it's either po creme fresh yung linalagay ko pag wala po akong coconut milk or coconut. Sa atin po coconut milk yung ginagamit natin. Ayan. Kami, yung coconut milk pero na yung nasa lang po garapon peke lang. Hindi naman peke, kaya lang wala po ditong yung mayroon ding nyug na totoo, kaya lang mahirap maghanap po ng ganon. So, yung inkan lang po kami. Yan. We adapt kung ano pong meron. Ganyan po talaga ang buhay sa abroad. Kung wala, di wala po, di ba po? So, para hindi po tayo masyadong ma-homesick, malungkot. So, we adapt kung ano pong meron. Pwede lang magtanim ng nyug, kaya lang din naman po nabubuhay. Kasi nagdala po ako ng nyug dito From Reunion, din naman po nabuhay. Namatay po. Kasi sa tingin ko na siya, na tagalang kong bago ilagay sa loob ng bahay. So, it means hindi naman talaga siya makakapag-survive. Gaya ng papaya po. Kailangan niya talaga ng greenhouse para makapag-survive. Malunggay din po nag-try ako. So, mayroon po kasing winter, so hindi po talaga. Kailangan po talaga ng malaking greenhouse para magkaroon ka ng ganyan. Ayan po. Magandang buhay po sa lahat. Happy Sunday po. Ayan po. Ito po ibibigay natin sa mga for mosquitoes. Tingnan natin kung kakainin nila. Kasi ito po yung binili. Binili ko po itong butternut. Hindi pa po malaki yung butternut natin sa sa garden. So, ayan po. Ang dami ko pong segregation sa basura. Ito po yung sa composter. Ito po yung compost ko po na may takip. Tapos ito naman po yung compost ko na minimix ko po yan, yung ng kafe. Tapos yung eggs, tsaka yung mga balat ng sibuyas, tsaka bawang. Yan po yung ginagawa kong abono. Ayan. Dati pong mga previous 2 years ago po, pinakita ko po kung paano ko gawin yan. At hinahalo ko po yan sa mga, sa mga halaman ko. Ayan, yung eggshells, balat ng sibuyas, tsaka tawag ito marde cafe. Yun po yung sa ground coffee. Yun. Hindi ko po yung tinatapon. Sinalagay ko po yan sa isang container doon sa likod ng sa garden, para po pagka na-dry na po yung mga eggs na yan, pero hinuhugasan ko po yan kasi kung hindi po lalangawin yan. So bago nyo po ilalagay dyan, dapat hugasan nyo po, kasi kung hindi, mangingitlog po yung mga flies dyan. So hugasan nyo muna po bago nyo po ilagay dyan. Ayan. Tapos ayan, ito. Ayan na. Nalagay ko na po itong magsasaing na lang po ako. Rice pang nito.
Yan. Try ko po, lalagyan ko po yan ng konting gulay mamaya, na green, ng mustasa. Hindi ko pa po linalagay yung, yung gata. Mamaya ko pa po lalagay yung gata. Lalagay ko na yan mamaya-maya po. Ayan, yan na yung ating uulamin mamaya. Ayan po, lalagyan ko po ng gata. Today po, ito po yung ilalagay ko. Kasi, minsan po, kung ano lang po ang meron sa pinagbibilhan namin. Minsan may mga iba po silang mark. Minsan po, yan na lang po. So, wala po talagang choices. Ayan. Hindi naman po ako laging nakakapunta doon sa Asian market kasi medyo malayo-layo din pong konti. So, halo na lang natin yan. Yan. Wala po tong sabaw. Hindi ko po siya linagyan ng sabaw. Bali po yung, lang po yan ng nung karne. Yan lang, yung niya na po yan. Nag-ano po siya. Nagsabaw po siya. Hindi ko po linagyan ng water. Yan. Para po mas malinamnam. Yan. Mamaya, kukuha po ako ng siling malalaki doon sa garden natin. Tapos, konting dahon-dahon. Para mas masarap. Ayan. Para ready na po to. Kasi meron po sanang malaking flea market malapit, medyo 20 minutes from here. Kaya lang, ewan ko, kasi dapat po, pupunta po kami dapat doon. Hindi dapat si Sam mag-fishing, kaya lang nagbago yung isip. Alam mo naman si Frank, pagka mga anak niya gusto, ay syempre pinagbibigyan niya po. Kasi si Sam hindi masyadong lumalabas ng room. So, pagka Sunday, pag gusto niya pong mag-fishing, syempre po pinagbibigyan ni Frank. Tapos, malapit na rin pong mag-winter. So, syempre, sabi niya, last season na ng pag-fish yan. Kasi, syempre, malamig na po yung tubig. Hindi na po siya makakapagpana sa dagat. Pero po yung pagpapana po dito sa France, hindi po lahat ng, alam ko 16 years old po yung po pwede. 16 na below hindi po pwede. Dapat po may dala niya po yung card identity niya, identity card, para sakaling meron pong military or police na tatanungin, you can show it. Masyado pong maraming rules sa mga ganyan-ganyan, sa hunting, sa fishing. Pero po sa France, wala pong license yung pag-fish sa dagat. Pero po sa river, pagka po kayo dito titira, hindi po pwede yung guys sa atin na pag naisipan mong mag-fishing sa river, hindi po, kailangan po ng license. Kailangan po ng permit. Ayan. May permit po yan. Every year po yan binabayaran. Iba po yung permit within location, iba po yung permit kung gusto nyo pong mag-fish all over the river sa France, mas mahal po yun, o yung permit lang na doon lang po sa community mo. Ayun. Yung mga mahilig po mag-fishing na pupunta po dito sa France, yan po yung mga rules dito. Ang dami-dami pong rules. Hindi po gaya, nakakapanibago po. Kaya si Frank enjoy po pag umuwi sa Pilipinas kasi you can fish kahit saan-saan. Walang masyadong rules. Parang free ka pa rin. Dito po, as in, ang dami pong mga rules. Ayun. Siguro sa ibang country, ganun din po siguro. So, too much din is too much. Pero, siyempre, parang nawawala po yung parang freedom. Pero ginawa din nila siguro yan kasi may abuse. Pero too much siguro is too much. Yung minsan may Frank said, meron po kaming naikwento ko lang po to. May isa pong family na nag-fishing po sila. Tapos mga bata lang po, as in mga 5 years old, 6 years old. Tapos binigyan po sila ng ang tawag dito amand, yung magbabayad ka ng 100 something para lang kahit wala kang nahuli. Pagka ang nagtanong sa iyo yung medyo alam mo na yung masamang ugali din na mga reinforcement. Ayun. So kaya medyo po pagka dito talagang ingat po sa mga ganyan. Dapat alam niyo po yung mga rules. Ayan. Konti lang na paalala yan. Mahangin po today. Nakita niyo po, mahangin.
Ayan na yung mga demungkog. Masaya po sila dito sa pangalawang ginawang cage ni Frank. Kasi medyo nakakapag, ano sila, lamierda ng konti. Ayan. Kikita nila yung, nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam. Okay, bigay ng isang bunay. Isa pa lang po yung nangingitlog. Kasi yung 3 po bata pa. So, in 2 weeks daw po. Ito siguro malapit-lapit na to. Tapos yun, yung dalawa, medyo matagal-tagal pa. Yan po yung dalawang umiipot sa bunayan. Ayan. Ato, yung malaki yung, timpalok na yun. Yan po yung, yung si Rebel. Pero kahapon po mag-isa, hindi ko na video, mag-isa lang po silang pumasok lahat. Kasi gabi na eh. Lahat po silang pumasok. So, hindi na po kami naghuli-hulihan. Mag-isa na lang po silang, pumasok sa, Ayan, tingnan natin. Okay, dyan. Pare, sige na, kain na. Ayan, tingnan natin kung gusto nila yung butternut. Mukhang mapipili itong mga demungkog na to, ha. Maarte, ha. Sige, kainin nyo na yan. Fresh yan. Sino kaya mauuna? Tingnan natin. Okay, yeah. Sige, ha. Hindi mo. Wala. Ito po yung last year, nagtanim po ako ng sunflower. Ang dami pong sunflower. Ayan. Yan po kinakain nila yan. Pa-shoot natin doon. Yan, pa-shoot. Very po sila, crunchy. Yan, tingnan natin kung kakain. Okay, where's the first? Okay. Rebel. Maybe Rebel. Halo, yun na demungkog. Sige, i-receive. Lalasanin ka ba ni Mama? Ano lang nila yan? Candy lang nila yan. Ay, kulit si Os, makulit. Rebel. Siyempre. Uy, it's sila. Sabi, diba? It's delicious. Kasi matamis-tamis po yung butternut. So, I think magugustuhan nila. Yan, nag-aragawan na. Sige, aragawan na kayo. Ubusin nyo na yan. Ayan. Yan po yung mga manok natin. Pero malamig po yung hangin. Malamig. Ay, makul... Ang lalaki na. Bigla pong lumaki. Ayan. Ang lalaki po. Nagko. Napapasarap tayo nito. Maganda po kasi ibang weeks ko po sila tinanim, so hindi po sila sabay-sabay. Mahangin po today. Sobrang hangin. Doon po ay isang ko. Ayan po yung mustasang kinuha ko. Ang gaganda po, oh. Yan. Tapos yung sili ko po, bali 3 klase yung tumubo. Ayun. Hindi, 4 nga pong klase. Kasi meron pong bell pepper, yung may pong bilog, yung ito po. Saan yung bilog? Itong bilog. Tapos may tumuba pa pong mas malaki pa dito. Kasi po ang ginagawa ko, pag bumibili po ako sa supermarket, pagkapula po, iniipon ko po yung mga buto noon. Tapos tinatry ko pong itanim. Bali po, pagka binuksan nyo po to, yung ganito, yung mga seeds po niyan, dinadry ko po yan, tapos nilalagay ko sa mga maliliit na lalagyan na plastic po. Tapos itinatanim ko po after ng pag-spring na, pag May, sa May po. Kaya po, iba-iba po yung sili na tumubo sa sa garden. Bali, ang ginawa ko nung bagong umalis po sa Pilipinas, sa pasuko po kasi yung pinatubo. Bali, umpukan po sila, no?
So, nung palis po kami ng Pilipinas, ginawa ko po, tinanim ko sa lupa, kasi alam kong didiligan ng kaibigan ko doon. So, sabi ko, hindi yun mamamatay. So, hiniwa-hiwalay ko po sila. Trinay ko lang po. So, ayan. Ang dami ko pong at least hindi na po ako bumibili. Kasi medyo, mahirap din pong hanapin yung siling ganito dito. Tapos, yung ganito naman, meron naman, pero hindi lagi. Kasi, hindi masyadong mahilig sa maanghang ang mga French. Pero ngayon, nagbabago-bago na rin. So, hindi talaga sila almost siguro 80% ayaw nila ng spicy. Medyo konti lang, pero ayaw nilang ng maanghang. Ayan. Kaya, yan po. Yun pa yung joy nung pagka nagtatanim po tayo sa backyard. Mayroon pa po tayong maliit na lupa. Ayan, yun pong, wag pong hingi ng hingi sa kapitbahay. Joke. Joke lang yun, ha? Dito kami sa dormitory ni Osh. Si Os. Diyos ko. Tingnan mo naman ang kanyang dorm. Siyempre. Ang late lang po kasi nito. Ça marche pas. Dommage, c'était pas mal ça. Non mais là je vais plus pouvoir faire mon volet là. Il y avait un truc. Ah attends, t'as pas laissé plus grand? Non, j'ai pas plus grand. C'est sûr? Bah non. J'ai que des chouchous si tu veux. Ah, un chouchou. Un chouchou? Ouais, vas-y. On va te dire un truc. Hein. Mais un chouchou comment? Il va me péter un gueule. Enfin, un grand truc, une ficelle ou je sais pas. May kagawang na naman kalukuhan to si... Et ça marche? C'est pas mal, hein? Un original, c'est vrai. Ah ouais, franchement c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et je peux l'ajuster. Franchement c'est ingénieux. Après tu pourras mettre un autre fil si tu veux être sûr, mais bon, si tu touches pas. Non, franchement c'est bien. En plus tu peux comme ça te gêne pas. Hein? Non? C'est top. Non, c'est pas mal, hein. Ça se voit pas avec le fil en plus. Bah non, moi je trouve c'est parfait. Ouais. Je l'ai pas jusqu'à là, mais... On a pour ces années. Il y en a dormi là ici, là, moi. Ayan po, pauwi na po kami. Kapagod din po kasi 1 hour and a half. So, bali 3 hours po balikan. Ayan. Natin na namin po si Osh. So, pagod na pagod si Prat. Napagod sa driver. Ayan. Ayan, Rebel, sure. Allez, Rebel. Elle me regarde. Allez, Rebel, rentre. Allez, on saute. Allez. On saute. Allez, vas-y, c'est bon. Ah. Ouais, c'est bien les popoules. C'est bien. C'est bien. Elle sait se caresser quand même, hein? Hein? Rebelle, non, par contre, elle aime bien se faire caresser, t'as vu? Ah ouais? C'est pas pareil que les autres, hein? Non, non. Regarde. Ouais. Les autres, elles se sortent comme ça, caresser, Oui, non? Lamang C'est vrai, hein? makakatabi namin ito sa higaan. Joke. Anak ng tating talaga. Sobra. Hein? Nali talaga. Mahal na mahal na. Allez, bonne nuit les poupoules. Allez, ça pour... Comment tu fais ça aussi? Ah oui, il faut que jaros laba. Ayan, ba-water ko lang po yung... Ito kasi grabe, dry na dry. Ano sila dyan? Nagsa-sand baiting. Sand baiting. Ayan, ayan. Ano to eh? How do you say this one when you lock your treasures? Je protège mes trésors.